Sa dapat sana'y huling hirit ng ibang teams na ilaglag ang Navy. Lalong tumibay ang kapit ng mga ito sa top 6 ng general classifications at lalo ring umigti ang kalamangan sa team championship. Maging sa individual awards, halos wholesale rin ang pagpakyaw ng mga ito. Kanila ang red, ang green at polka dot jersey. Ngayong penultimate stage, madulas kaya ang Navy men sa balat ng saging? Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Papatapos na po ang ating LBC Ronda Pilipinas. Pero may ibubuga pa kaya ang mga nagbibigay ng banta sa Philippine Navy? Ako po si Snow Badwa. Good day everyone! Kumusta mga karonda? We will travel the distance of approximately 170 kilometers mula po dito sa Bugo, La Union hanggang sa Vigan City. Patag na ruta, subalit malalakas na hangin ang magpapahirap sa ating mga siklista. Ako po, si DJ Bobby Uduyo. At ano ba ang ating iniintay? Tutukan na LBC Ronda Pilipinas stage na... Outcome. This is how you would describe the complexion of the race heading into the last two stages of your LBC Ronda Pilipinas 2020. While some fans already raised the white flag in Stage 9, some teams and riders would hope to improve on their positioning and perhaps dream of the impossible, steal the thunder. Sa isang intimate opening ceremony sa Pugo, La Union, lahat nakamasid sa kung ano pa ang posibleng maganap sa 10th edition ng Ronda. Abangan nila yung Go for Gold, yung Celeste, and kung ano ba man yung mga remnants ng ibang team na gumawa ng kilos ngayon, baka pagbigyan na ng Philippine Navy. At pinakawalan na po ang ating mga siklista. Paglarga ng karera sa KM0. Yung KM0 yan, bigla silang nagulantang. Ronald Uranza, agad pumesa sa harap. There's Ronald Lumotos, John Mark Camingaw, and June Ray Navarro together with Cesar Lapasa. So agad pong kumawala ang ating po mga cyclists at the KM0 mark. Sa kilometer 6 ay pumula sina June Bray Calivo, Mar Sudario, Mervin Corpus, Lance Allen Benito at Leonel Di Maano. Pero hindi pa man nakakalayo ang lima, humagunot ang peloton para ibalik ang mga ito sa kanilang hanay. Pagpasok ng tulay ng Bawang La Union, dalawang bagong riders ang umuko pa sa lead group. Ito ay sina Alfredo Asuncion at Sherwin Carrera. Hila-hila ng Go for Gold riders. Walang patawad ang peloton. Bago dumating sa unang sprint sa kilometer 67, nabura na ang dalawa sa harapan. Ayan na, humahato na sa sprint zone. Wala, inabot po yung dalawa. Napagod, ito na! Rumaratrat John Paul Morales! Pero kinagpo siya at inunahan ito po si Ronel Walda. 21 Ronel Walda followed by John Paul Morales. Nagawa namang gumanti ni Morales sa second sprint sa Ilocos nang ungusan ito si Walda. Nanatili ang peloton na isang grupo sa sumunod na 124 kilometers. Mula San Juan La Union hanggang sa Santa Ilocos Sur, naging isang makulay na mahabang sawa sa lansangan ang race column. Sa higpit ng depensa ng mga riders sa harap ng peloton, may magtagumpay kaya na kumawala rito? At mabago pa kaya ang itsura ng general classifications? Tutukan sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas TV. Dalawang beses nagkaroon ng breakaway.
Pero sa tuwi-tuwi na, hindi ito hinahayaang makalayo ng peloton. Sa mainit na biyahe sa seaside ng Ilocos Sur, nanatiling isang grupo ang race column. Maliban na lamang nang tumungtong na ang karera sa Santa Ilocos Sur. Dito ay 6 na siklista ang nag-prison break. Sa drone shot na ito, kitang-kita kung paano pumuga ang 6 na riders bagamat hinahabol sila ng mga gatekeeper sa spearhead ng peloton. Ang 6 na ito ay kinabibilangan ni na 2-time champion Santi Barnechea, ang pamangkin nito na si Mervin Corpus, Kenneth Solis, Brian Sepnio, Christopher Garado at Mar Sudario. Sa likod ng 6 ay masidhi sa paghahabol ang peloton. Nagpalitan ng trangko ang 6 on a 30-second rotation para malabanan ng malakas na hangin sa may bantay Ilocos Sur. Mula sa dating 1 minute and 5 second lead, nawala sa focus sa paghahabol ang peloton matapos magkaroon ng semplangan sa gitnang bahagi nito. Hindi na lumingon pa ang 6-man breakaway. Itinuloy ng mga ito ang kanilang pananalasa sa harapan. Marsudario mga kaibigan, ang nasa harapan po kayo rin Brian Septio. Brian Septio, umawasiwas na kanya po bisikleta. Santi Barnechea napapagiwanan na. Hanggawan po tayo sa finish line. So Kenneth Solis finishing first. Kenneth Solis of Team Tarlac finishing this one. So Kenneth is the second rider from Team Tarlac to finish first in the stage. So Kenneth Solis finishing first. Matapos ang panalo, aminado si Kenneth Solis sa malaking buo sa kanyang career ang first stage win sa ronda. Dahil ito ngayon ang magsisilbing inspirasyon niya para pagbutihin pa ang ensayo. Pang-apat na taon na to eh. Kasi ngayon lang pinalad. Tsaka siguro para sa anak ko, pang panganak ay pagong silang. Hindi naman nagalaw ang general classifications. Papasok sa culminating stage 10, si George Oconer pa rin ang overall leader. At kaya na nakalipas sa 5 stages, si Go for Gold star Daniel Vencarino lamang ang naka-gate crash sa jersey party ng Navy. Bukas ay itinakda ang 40 minutes plus 3 laps criterium stage 10 dito sa Vigan. At gaya ng tradisyon ng Ronda Pilipinas, dadaan sa heritage site ng lungsod ang karera at rarampa sa cobblestones ng Kalye Crisologo. Muli, ihahatid namin sa inyo ang live stream coverage sa Ronda Pilipinas Facebook page sa tulong ng LBC. We like to move it at MVP Sports Foundation. At syempre, mawawala ba ang ating cinematic full recap presentation sa PTV na hatid ng Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. At PCSO Scratch It, subukan mo ang swerte. Sa ngalan ng Snowscape Video Production Team at LBC Ronda Pilipinas Management, ako po si DJ Bobby Udulio. Ito naman si Snow Badwa. Tandaan, exciting ang cycling. Lalo na kung may Ronda Pilipinas TV.